wala ka nang nararamdaman, anong gagawin mo? Wala, Dedma. Wala ka naman nararamdaman eh. Diba? X na yun eh. Pag X na, wag nang hanapin yung Y. Parang ano lang yan eh. Algebra lang yan eh. Yung iba, hinahanap pa yung Y do sa X nila eh. Oo. Pag X na, wag na hanapin yung Y. X na nga eh. Diba? Yung ganyang kabanata ng buhay nyo, isarado nyo na yan. Kasi hindi naman ganun kakomplikado ang buhay eh. Pag alam nyo nang umalis na sa buhay ninyo, wag nyo nang pabalikin uli. Umalis na eh. Irespeto nyo na lang sila. Irespeto nyo yung katahimikan nila. Maging maligaya na lang kayo sa lahat ng mga nagdaang panahon. Yun, hindi ganun kakomplikado. Magiging komplikado ngayon yan kapag yung ex ninyo, pinababalik nyo pa sa buhay ninyo. So yung ulit na parehas na naman na problema na idinulot niya sa inyo, ibabalik lang uli sa buhay ninyo yan. Kuha nyo. Kuha mo, brother. Okay. Follow up. Follow up question, brother. Sige. Okay, sige. Next. Para sa FB Live mismo. Si Coach Ras Huson, magiging guest natin siya mamaya. Isa sa mga pinakamagagaling na coaches sa Pilipinas na parang Tony Robbins natin dito. So for the longest time, wala akong makitang parang Tony Robbins natin. Tapos nakakita ako ngayon, Coach Ras Huson. Nakikipag ko ngayon sa kanya. Coach Ras, sa Project 1 and Ground Zero po kayo pumasok para sa FB Live mismo. Kayo guest. Okay. Alas 9 daw. Alas 9 siya papasok sa live natin sa sa Facebook. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo YouTube. Magandang gabi sa inyo Facebook. Good evening sa inyo lahat. Meron akong special guest mamayang gabi. Si Coach Ras Huson, isa sa mga pinakamagagaling na coaches natin dito sa Pilipinas. Multi-awarded at puro mga milyonaryo yung mga kino-coach niya. So malaking privilege ito para sa ating mga ordinaryong taong bayan at mga mahihirap. Standby lang kayo. Papasok siya mamaya sa Facebook Live natin. Ace Baguio, go! Teka lang, bro. Magsusukli lang ako. Sige. Habang nagsusukli ka, Renzi Bulacan, go! Thank you. Na-mute si Renzi. Nag-loading, nawala. Okay, sige, go Ace. Okay lang, bro. Sige, go. But may sinasabi kasi sa Bible na iglesia. Paano paraan ba natin mauunawa yun? At paano tayo magiging iglesia ng Diyos, brother? Maraming iglesia na nakasulat sa Biblia, brother. Hindi lang iglesia ng Diyos. Nakasulat din doon, pati iglesia ng Cristo, Roma 16:16. Meron ding iglesia ng mga Hudyo. Meron ding iglesia sa ilang. Merong iglesia ng mga panganay. Maraming iglesia na nakasulat doon. Ngayon, paano ka makukonekta doon? Kung ano yung ginawa ng mga naunang iglesia na ng mga nakasulat sa Biblia. Kaya nga nakasulat din sa Biblia at the same time, kung iniisip nino man na siya isang propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko sa inyo na pawang utos ng Panginoon. So kung kinikilala mo yung mga bagay na isinulat, ang gagawin mo na lang, ulo 3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa aklat na ito sapagkat ang panahoy malapit na. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Magiging komplikado lang yan pag nag-imbento tayong kani-kanya ng mga sarili-sarili nating mga aral. Doon magiging komplikado yan. Pero kung babasahin lang natin kung ano yung nakasulat, tapos uunawain natin kung ano yung nakasulat, tapos hindi tayo nagkakaroon ng sarili nating interpretasyon, pag may hindi tayo maintindihan sa bagay na nakasulat, 34:16 ni Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Bawat isa sa mga ito hindi magkukulang, walang makakailangan ng kanyang kalip sapagkat tinisan sila ng kanyang espiritu. Nakasulat sa Biblia, ang gagawin mo, saliksikin sa aklat ng Panginoon, basahin. Yun ang nakasulat. Anong gagawin? Sasaliksikin sa aklat ng Panginoon, babasahin. Kaya nga sa Apokalipsis 1:3, pinakadulong-dulo na yun ng Biblia. Huling libro ng Biblia, ang sabi, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sapagkat ang panahon malapit na. Saan galing? Sa pagbasa.
Saan pa? Sa pakikinig. Saan pa? Sa pagtupad. So hindi pala kasali doon na mag-iimbento tayo ng sarili nating daan at mag-iimbento tayo ng sarili nating aral. Yun. Nasa Biblia na mismo. Hindi magulo kapag sa mismong Biblia mo kinuha. Gugulo lang talaga yan pag nag-iimbento na tayo. Kaya nga dyan, na-appreciate ko yung ibang mga ustad ng Muslim eh. Yung mga nakausap ko na ustad ng Muslim na galing sa Al-Marif, yung bang pinaka-standard na eskwelahan ng mga Muslim sa buong Pilipinas, pag halimbawa wala sa Quran, sasabihin lang nila diretso, hindi ko alam kasi walang nakasulat na ganyan sa Quran. Diretso. Pero yung iba kasing ginagawa, lalo yung mga pastor-pastorang kanto-kantong pastor lang na wala namang malay talaga sa Biblia, on the spot, mag-iimbento sila sarili nilang aral. Pag naipit sila, mag-iimbento sila. Sariling aral lang yun, invento lang talaga nila yun. On the spot, nag-iimbento. Kaya kita mo, ang dali ngayon maipit kapag ka nagbabasa ka ng Biblia. Kaya nga, may sasuggest ko sa inyo, Pilipinas, kung ano man yung pinaniniwalaan mo, basahin mo. Meron nang naisulat na libro, yung mga naunang propeta, kung ano man yung reliyon na pinaniniwalaan mo. Niniwala ka sa Islam, basahin mo Quran. Kristiyano ka, basahin mo Biblia. Hudyo ka, basahin mo yung Torah. Kung ano man yung isinulat ng mga propeta ninyo, basahin ninyo kasi hindi kayo mamamali sa mga isinulat ng mga propeta ninyo. Pero mas malamang na mali ang maging paniniwala mo kapag yung propeta na nagsasalita sa harap mo, kalilitaw-litaw lang ngayon at bagong panganak lang. Yun ang masasabi ko ron. Follow up question, brother. Teka lang, pupunasan ko lang tong YouTube ko. Brad, may nakalagay kasi sa Mateo, marami kasi nag-claim dito sa verse na to, like ng INC. Yung, at ikaw ay Pedro, at sa batong ito'y tatayo ko ang aking iglesia. Yung G6, G8. Paano ba natin dapat unawain yun, brother? Ayun, maliwanag naman eh. Itatayo. Ano gagawin? Itatayo. Oh, hindi ganun kakomplikado sa ganung anggulo. Alam mo na, hindi ngayon magiging magulo. Kanino ba talaga yan? Doon sa magtatay. Kanino initially? Sa tatay niya. Ano nangyari? Binili niya. Gawa 20-28. Nakasulat naman sa Biblia yun eh. Sa magtatay yan. Kaya makakabasa ka sa Biblia, may iglesia ni Kristo, may iglesia ng Diyos. Ano nakasulat? Iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Kanino yan? Sa magtatay. See? Hindi ngayon magulo. Pero gugulo talaga yan kapag nilagyan ng iba't ibang interpretasyon. Follow up. At sabi mo dun sa mga nagsasabing sa kanila raw yung tamang iglesia, kagaya ng mga ibang religion, brother. Wala namang nag-claim na sila mali eh. Brother, kahit sa ang religion sa mundo, walang nag-claim, kami, mali kami. Papunta kaming impyerno, sama kayo sa amin. Wala namang ganun eh. Walang ganun, brother. Lahat sila nag-claim, sila totoo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, you go straight to the source. Tingnan mo si Rizal. Si Rizal, binasa niya yung buong lumang tipan kasama na yung pati yung bagong tipan. Kaya nga ngayon, pag binasa mo ngayon yung sulat niya, liham niya sa kadalagahan ng Malolos, ang sinasabi niya ron tungkol sa konsepto ng purgatorio, walang banggit si Moises o si Kristo man tungkol sa purgatorio. Paano niya nasabi yun? Kasi nabasa niya yung buong Biblia. Paano mo masasabing walang binanggit si Moises o walang binanggit si Kristo tungkol sa purgatorio kung hindi mo pa nabasa buong Biblia? O kaya nga ngayon, para hindi kayo mamali, basahin nyo ngayon kung ano man yung librong pinaniniwalaan nyo. Yun, I strongly suggest that. Kaysa umasa kayo sa mga pastor-pastor na iniimbento lang naman yung mga aral nila, ayan meron tayong kopya ng libro. Galing dun sa mga taong lumitaw, 2,000 taon na nakakaraan. Yung mga mismong nakasama niya, ayan, lumitaw yung mismong libro. Galing dun sa mga nakasama niya, isinulat nila lahat ng nakita nila, lahat ng nangyari. O syempre, hindi mo naman malalahat, pero isunulat nila yung mga bagay na nakita nila, narinig nila, na mapalagay nilang pakikinabangan ng mga tao na susunod na lahi sa kanila. Kasi yun din naman yung sinabi ni David ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. At ang bayang lalalangin ay magpupuri sa Panginoon. So para pala makapagpuri ka ng tamang klase ng pagpupuri, kailangan mo yung mga bagay na isinulat. Hindi ikaw ang mag-iimbento ng paano mo pupurihin ng Diyos at hindi rin ikaw mag-iimbento kung paano mo, sasambahin ng Diyos at kung paano gagawa ng sarili mong iglesia. Yun ang delikado pag gumagawa ka ng sarili mong aral tapos yung sarili mong aral kakontra pa ng mga bagay na isinabi ng Diyos sa Biblia. Yun ang delikado, brother. Mahirap pag-imbento. Mahirap, diretso. Kasi lalo na sa taong nakakaalam, sabi ko nga malas ng maraming pastor, lumitaw yung Chichester sa Pilipinas eh. Hindi ako pastor, vlogger lang ako, pero naiintindihan ko yung bagay na nakasulat dyan. Bakit? Kasi masipag ako magbasa, yun lang naman yun eh. Ano meron ako? Wala, sipag lang magbasa. Matalino ba ako? Hindi.
Ano ginagawa ko? Binabasa ko. Yun na nakasulat eh, mapalad daw yung bumabasa eh. So para mapasok akong kasali ng mga mapapalad, binabasa ko yung sinulat ng mga naunang na mapalad. Sabi, mapalad daw yung bumabasa eh. Oh, di ba? Ako ang ginagawa ko, binabasa ko na lang. Wala kang interpretasyon, di na kailangan interpretasyon pa. Mahirap yan, delikado yan, di man ako pastor eh. Bahala na sila dyan, problema na nila interpretasyon nila. Pero sa akin ang simple, pag hindi ko nahanap sa Biblia ang pinagsasabi mo, yari ka sa akin, tamo. Oo. Follow-up question, brother. Okay na, brother. Thank you. Okay. Sa next day ulit. Sige. Jeff Pulacan, go. Jeff Pulacan, go. Ano? Brother Billy, sinaantay ka ng mga tao. Ay, nagmamaneho ka yata eh. Mamaneho ka ba? Hello, sir. Hello, nagmamaneho ka ba? Sir, pero pinatay ko muna. Pinatay ko na. Sino? Yung sasakyan. Okay. Sige. Okay. Sige, go. Ano tanong mo? Ayun, tungkol po sa, sa yung nasusulat ba yung Almighty God, pero yung nakaano kasi ron is parang inaano sa El Shaddai. Hindi nakasulat doon, makapangyarihan sa lahat. Meron nun, may mababasa ka talaga makapangyarihan sa lahat. Pero El Shaddai, wala ko nabasang El Shaddai. Baka ibang lingwahe yung gamit nila doon. Hindi ko alam, wala ko nabasang El Shaddai sa Biblia sa Tagalog at saka sa English eh. Wala ko nabasang ganun. Baka ibang lingwahe yun, hindi ko alam kung saan nila kinuha yun. Tanong mo sa kanila, saan nyo po nakuha El Shaddai? Ano pong talata yan? Yun magigi. Oo. Pag hindi nila nahanap sa Biblia, edi nakoday. El Shaddai, nakoday. Follow up, go. Yun muna, sir. Mag-iisip ako mamaya. Okay, sige. Jake Santos, go, Bulacan. Good evening po. Yara. At tanong ko lang sir, yung about sa pagdadasal sa mga santo. Ano man Paalala ko lang, hindi kasi ako pastor. Hindi ako pastor, vlogger po ako. Puro tungkol sa religion yung tanong. Puro tungkol sa religion yung tanong. ang panalangin, papunta sa Diyos, hindi papunta sa santo. Wala akong nabasang kahit isang talata na nalalangin ang kahit sino sa santo sa loob ng Biblia. Wala. Ang panalangin papunta sa Diyos. Kaya nga sa 6:9 ni Mateo, di ba, nakasulat, manalangin kayo ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka. Yun ang nakasulat. Ang nakasulat, Ama namin, sumasalangit ka. Para kanino yung panalangin? Para sa iyo. Kanino i-address? Para sa Diyos. Oh. Para sa Diyos, hindi para sa santo. Hindi ko alam kung ano ang purpose nun para manalangin sa santo. Ano ba yan? Palakasan ba yan sa Diyos? Ganun. Pagka dumaan ka sa santo, mas malakas ka. parang sabi ko kasi parang ano daw po. Parang? Uy, naputol. Parang ano? Parang sinasabi po nila na parang makatulong na makarating sa taas, parang gano'n. Ba, matindi, no? Palakas yan. Yung dasal. Connection. Pwede kang dumiretso sa Diyos, brother. Ang nakasulat sa Biblia, Ama namin sumasalangit ka. Manalangin kayo, ganito. Ama namin sumasalangit ka. Yun ang nakasulat, Hindi ba, brother. magkakasala ba pag gano'n? Ano, ang Ano malamang binata? yan, hindi, pwede kang magkaroon ng kasalanan doon lang sa konsepto na ano eh. Parang nagkakaroon ka ng ibang Diyos eh. Kasi kanino ka nagdadasal? Doon sa santo. Diba? Okay. Parang ang nangyayari nun, ginagawa mo ng Diyos yung santo. Hindi dapat mangyari yun. Hindi dapat mangyari yun. Eh syempre, ikaw man ang Diyos, palit lang kayo ng kalagayan, ang Diyos ang gumawa sa'yo. Kunyari, ikaw ang Diyos, yung ginawa mo, nagdadasal sa ginawa mo din, hindi sa'yo nagdadasal. Matutuwa ka, maiinis ka.
Gets mo? Kaya nalilito rin ako, brother. Apo. Minsan lumagay lang kayo sa lagay ng Diyos, maintindihan nyo siya eh. Tapos basahin nyo yung mga lumang kasulatan, tapos maintindihan nyo, nagtutugma yung pakiramdam mo at saka yung sinasabi ng Diyos. Hindi magandang basihan yung pakiramdam, obviously. Ang magandang basihan yung nakasulat. Pero minsan may mga pagkakataon nagtutugma yung point of view mo at saka yung point of view ng Diyos eh. Katulad no, halimbawa, kunyari, lagay mo sarili mo sa lagay ng Diyos. Ikaw yung lumagay sa lagay niya. So, ang gusto mo, mananalangin sa'yo, maalala ka naman kasi ikaw yung gumawa sa lahat ng bagay, ikaw din yung gumawa sa kanila eh. Tapos, ang ginagawa ng mga taong ginawa mo, nagdadasal sila, sa kapwa nila tao din. Ano yun? Ano nangyari? Di ba? Ganun. Kuha mo? Apo. Okay. Okay. Follow up, go. Okay po. Okay na po yun. Okay. Salamat po. JD Bulacan, go. Naldor OFW, go. Hello, brother. Magandang gabi sa inyo. Hello. Hello. Brother, sa Bible din to. Okay lang, ano? Hindi po ako magpapastor, paalala ko lang. Sige, pagbigyan ko. Kailangan ko lang talaga maglagay ng disclaimer eh. Willing naman ako sumagot sa tanong. Kahit ano pang klase ng tanong yan, basta meron akong alam, bibigay ko sa inyo alam ko. Pero kailangan ko lang maglagay ng disclaimer na hindi ako pastor. Para lang kasi baka mamaya magkasunod-sunod yung tanong, puro Biblia yung tanong ninyo eh. Sige, go. May nabasa kasi ako, brother, dito sa Luke 17:27. Yung sila yung nagsisikain, sila yung nagsisiinom, at sila yung nagsisiasawa, at sila yung Pinapag-aasawa. pinagpaasawa hanggang sa araw na pumapasok sa daon. Na pumasok Sinuwi. sa daong at sinuwi. dumating ang... Opo. Yeah. Ito po ba yung panahon na sinasabi na yun, brother? Kasi nagsisiasawa rin yung mga tao, parang naging busy din sila. Diretso, brother. Hindi para sa akin na mag-interpretan yan eh. Kasi ang tinatanong mo kung kailan babalik si Kristo eh. 'Di ba? Ang tanong mo kung kailan babalik si Kristo. O ngayon, hindi para sa akin ang mag-interpretan yan. Basta sasabihin ko lang sa'yo, diretso, maging mabuting tao ka, tapos gawin mo lahat ng mga bagay na obligasyon mong gawin para sa sarili mong kaluluwa, para makinabang din lahat ng tao sa paligid mo. Bumalik man si Kristo o maabutan ka ng kamatayan, hindi na importante. Ang pinaka-bottom line yan, sobrang simple. Maging mabuti ka sa paningin ng Diyos, hindi lang sa paningin ng tao. Yun. Yun ang pinaka-bottom line yan, brother. Kasi yung iba ginagawa, takot-takot pa, babalik na si Kristo. O tapos, anong gagawin? Gumawa tayo ng mabuti. Okay, sige. O, paano gagawin mabuti? Benta nyo yung mga bahay nyo, bigay nyo sa akin. Pera. O, tangina. Ang talino ng ibang pastor eh. Babalik na daw si Kristo. O ngayon, syempre, babalik na si Kristo. O, tapos, ano gagawin? Kailangan natin gumawa mabuti. Maganda, gagawa mabuti. Paano gagawin mabuti? Benta nyo na yung mga pag-aari nyo, bigay nyo rito. Ay, putang ina, mabuti yan. Ang galing ang galing. May mga gumagawa ng ganyan, in case lang hindi nyo alam, tinatakot yung mga members nila para ibigay sa kanila lahat ng pera nila. Hindi nyo nahahalata yung mga ibang church. Pagka daw, kumalas ka daw sa kanila, backslider ka daw. Maimpyerno ka daw pag kumalas ka daw sa kanila. Sa akin, sobrang simple ang konsepto eh. Nakasulat sa Biblia, sa labas na iglesia, Diyos ang humahatol. Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi mababali yan ng kahit na sino pang paniniwala. Ang nakasulat sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Sinong humahatol sa labas? Diyos. So ano ibig sabihin? Hatulan mo yung nasa loob ng bakuran mo. Pero yung nasa labas ng bakuran mo, wala ka nang pakialam dun. Ganon kasimple yun. Wala ka nang pakialam dun sa labas ng bakuran. Pero may mga tao, mahilig maghahatol sa mga kung sino-sino eh. Lahat ng nasa labas, maiimpyerno. Mahilig sila sa ganyan eh. Without considering na habang dun sa panahon na nagpapalawak pa lang yung religion na yun, kahit sino pa yan, kasi maraming religion ng ganyan eh. In case lang hindi nyo alam, sobrang daming religion na ganyan. Para bang ang dating napakyaw nila langit, sila lang daw maliligtas, sila lang daw yung parang kinalulugdan ng Diyos. Tapos yung dalangin lang nila yung pinakikinggan at lahat ng ibang tao masasama at papuntang impyerno lahat ng tao sa mundo. Hindi ako naniniwala sa ganong konsepto eh. Sabi ko sa isip ko, Birmo, bakit naman pababayaan naman ng Diyos na nabubuhay pa lahat ng mga nasa labas ng religion na yan kung papunta rin pala ng impyerno lahat yan. Ba't hindi umpisa pa lang, patayin na kagad, papunta naman pala ng impyerno lahat yan eh. Dilabas nung ginugulo lang nila lahat ng pupunta ng langit.
Diba? Ganun ang labas nun eh. Kaya nga sabi ko, in a sense, mas okay pa sa akin yung konsepto ng ano eh. Mas okay pa sa akin yung konsepto ng Islam. Sa kanila, paniniwala ng mga Muslim, in case lang hindi nyo alam. Kailangan ko rin isama yun eh. Paniniwala ng mga Muslim, ang sabi nila, lahat daw ng mga tao, Muslim. Tapos kumakalas lang sa Muslim paglipas ng panahon. Kaya tinan mo, yung mga bumabalik sa Muslim galing sa iba-ibang religion, ang tawag nila balik Islam. Ganun yung konsepto sa kanila. So ayun, ang gusto nila mangyari, hatakin ngayon yung tao, papasok doon sa religion. Pero hindi para hatulan yung mga tao na yun, na lahat kayo papuntang impyerno at kami lang ang maliligtas. Wala pa akong narinig na Muslim na nagsabi ng ganun. Lahat ng mga taong nasa labas ng Islam papunta ng impyerno, kami lang maliligtas. Wala akong narinig na ganun. Yun, follow up, go. Sige, go, JD, go, Bulacan. Okay na ako, brother. Tsaka, salamat. Yo, brother, magandang gabi po. Good evening. Nakamute pala ako. Okay. Di ba sa lumang tipa, nung panahon nila Moises, pag nagkamali, nakagawa ka ng mali sa pumunto, papatayin ka, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Oo. Tama ba yun, brother? Tama. Pag nilabag mo yung mga kautusan na malalaki, Paano yun? pero Di hindi ba lahat ng kautusan ganun. Hindi lahat ng kautusan ganun. Kasi ano ba, pag nakahawa ka ng bangkay, ang prerequisite naman, pag nakahawa ka ng bangkay, mag-aahit ka ng ulo mo, tapos maglalaba ka ng damit mo, tapos 7 araw kang marumi. Hindi naman parang papatayin ka, hindi ganun. Yung mga karumal-dumal na pinapatay ka, paano yung brother? Di ba nakalagay din sa utos, bawal pumatay? Paano Oo, ikaw, bawal kang pumatay. Tama ka. Ikaw, bawal pumatay. Sino bawal pumatay? Ikaw. Pero pag inutos ng Diyos na patayin mo yan, inutos ng Diyos yun. Sundin mo yung sinabi niya. Pareha siya ng konsepto na, pag halimbawa, ikaw bilang tao, ordinaryong taong bayan ka, bawal kang pumatay. Pero pag may death penalty sa bansa ninyo, sino ang pumatay sa kanya? Yung batas. Hindi ikaw. Ganon yung konsepto. Ito din sa Pilipinas, di ba? Dati may lethal injection. Si Ruben Eclair yata yun, kung di ako nagkakamali, isa ng mga natin lethal injection. So, dati may lethal injection. So, kapag ikaw pumatay, bawal yun. Pero pag yung batas ang nagsabi na patayin yung mga taong katulad mo, pwede yun. Ganon yun. Kuha mo? Okay, brother. Okay. Alam Oh. kasi nakatalima lang sila doon sa 10 utos. Ah, May sariling batas din. hindi, marami. Makapal yung lumang tipan, brother. Tingnan mo, pansinin mo, wala sa 10 utos bawal kumain baboy. Wala. Pansin mo yun, di ba? Pero bawal kumain ng baboy nung unang panahon. Ngayon pwedeng kumain ng baboy, debatable yan. Pero maliwanag, nung unang panahon nila Moises, Propeta Musa, bawal talagang kumain ng baboy. Yun. Pero tinan mo, wala sa 10 utos yung bawal kumain baboy. Wala. So, ibig sabihin, maraming mga kautusan noon, maraming mga palatuntunan noon. Yung diretsong ibinigay ng Diyos na talagang, delikado ka talaga kapag nilabag mo, yung 10 utos. Ayun, follow up, go. Follow up. Brother, tanong ko lang, may pagkakaiba ba yung salitang Diyos tsaka Panginoon sa Bible? Kasi nung search ko siya sa translation niya sa Hebrew, yung Diyos kasi Elohim, yung Panginoon naman Adonai. May pagkakaiba. Magkaiba, malayo pinagkaiba nun, brother. Kasi merong mga Panginoon sa laman eh. Pero hindi naman Diyos yun eh. Yung Panginoon sa laman, yun yung namiminuno sa'yo. Bawa, employer mo, Panginoon mo yan eh. Panginoon sa laman. Pero hindi yan Diyos. Ganon yung konsepto. Gets mo yun? Okay, brother James. Okay. Sandar, Pampanga, go. Okay, pala siya. Bechi, ganda gabi. Good evening. Go, brother. Paiba lang, tungkol din sa Bible. Follow up ko lang dun sa tanong kanina ni Kuya Ace, yun doon sa Mateo, doon sa 18. Kasi di ba sabi doon, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, sabi ni Jesus. Ibig sabihin pala, ang aking iglesia, isa lang yung tinayo niya, brother, no? Kumbaga, si Jesus, isa lang ang tinayo niya. Yun ba yun?
Oo. Isa lang naman eh. Nakasulat din yun, nasa Colossus yun. Ang may isang katawan. Hindi Tapos siya- may pangulo ng katawan sa makatuwid bagay si Eh, di Kristo. ba, kayo ng Kristiyano ngayon? Nagpuputol-putol ka. Sabi ko, Jamel Roy, pamit muna. Titete. O, sige, go. Tuloy. Tuloy, brother. Sander, go. Tuloy. Anyari, nakamute ka. Nakamute. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, yung video ninyo, i-open ninyo para makita ko yung mukha ninyo. Siyempre, pag nakita ko nang gumaganon yung bibig ninyo, alam ko nagsasalita kayo. Tapos makikita ko ngayon nakamute dito. Ibig sabihin, nakamute kaya hindi ka nagsasalita. Okay, go. Tuloy. Kuya Chibali, dun sa di ba bilang ngayong Kristiyano tayo, so dapat pala natin pakinggan na iglesia yung tinayo ni Jesus. Ayan, nag-comment na si Coach Russ, 9:15. 9:15 daw. O, sige, tuloy, brother. Nagtsasabi, Kuya Chi. Oo nga eh, may konting trouble lang tayo sandali sa internet. Pag tsaga-tsagaan nyo na lang ng bagya. Airplane mode muna. Dali, ayusin ko lang sandali internet. Hello, ayan, okay na ba? Ayan, wala uli, nawala. Hello, ayan, okay na? Nawala. Andito na ako, nakabalik na ako. Ito na, inayos ko na yung internet. In airplane mode ko muna sandali. Tuloy, brother, tuloy. Medyo okay. Puputol-putol eh. Nakamute ka ulit, Sander. Hello? Oo nga, nagluloko nga. Hello? Nagluloko nga yung internet. Mahina yata internet ko. Ayan, sige, tuloy, Sander, go. So, yun lang ang tanong ko doon, Kuya Chi. So, ibig sabihin bilang Kristiyano, hangahanapin lang natin na iglesia yung tinayo ni Kristo. Ganun ang pagkakaintindi ko. Oh, tama naman. Tama yun. Yung tinayo ni Kristo na iglesia bilang Kristiyano. Kaya nga, tinawag na Kristiyano eh. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. So, kung ano yung sinabi ni Kristo, yun yung susundin mo. Yun ang nakasulat. Tama ka ron. Follow up, go. Yun lang muna, Kuya Chi. Okay, sige. Ay, kino-confirm mo lang pala. Kala ko may tanong ka, kino-confirm mo lang pala. Okay, sige. Nariel, Pampanga, go. 9:15 papasok si Coach Russ. 9:15 papasok si Coach Rasuson. We are given the chance para marinig si Coach Rasuson sa atin. Isa ito sa mga pinakamalalaking privilege ko bilang vlogger kasi sa mahabang panahon, alam nyo naman, kumbaga, cargo ko yung sarili ko. Tapos may mga ibang vlogger every now and then napapasingit, 'di ba? Pero having a Coach Rasuson sa loob ng vlog ko, isa sa sobrang laking privilege sa akin ito bilang vlogger sa Pilipinas. Siya yung parang I will say Tony Robbins ng Pilipinas. Sige brother, tuloy. Nariel, go. Magandang gabi, sir. Good evening. Sir, tanong ko lang. Ano ba yung tamang araw ng pagsamba sa Diyos bilang isang Kristiyano? Lahat ng araw, tamang araw para sa pagsamba, brother. Lahat ng araw, tamang araw para sa pagsamba. Kasi yung pagsamba kasi hindi lang naiintindihan ng mga tao. May isang talata niyan sa Roma na kapag ginagawa natin yung obligasyon natin bilang tao sa paningin ng Diyos, nakakasamba tayo. Ang akala ng mga tao, pag sinabi samba, pupunta sa simbahan. Hindi. Ang tawag doon, pagkakatipon. Yung pagkakatipon, nakasulat sa Biblia, ginagawa yan unang araw ng Sanlinggo. Pero, generally, yung pagsamba, as in literal na pagsamba sa Diyos, lahat ng bagay na ginagawa mo na ayon sa kautusan ng Diyos, nakakasamba ka sa Kanya. Ganon yung konsepto.
Kuha mo, brother. Yes, sir. Follow up, go. Ito naman, sir, hindi naman siya related sa religion. Oo, sana. Bilang isang normal, okay lang ba, sir? Oo, mas maiging nga sa akin eh. Hindi naman kasi ako pastor eh. Mabasa lang talaga ako ng mga libro. Hindi ako pastor, para paalala ko lang po. Hindi po ako pastor. Ulitin ko lang, hindi po ako pastor. Ulitin ko lang, hindi po ako pastor. Kailangan ko lang talaga ipaalala yun eh. O sige, go tuloy. Sir, para may iba naman yung timpla. Yeah. Bilang isang normal na Pilipino, Mm. na hindi naman mataas yung antas, ano yung may sasuggest mo para madaling makausad or makaipon ng pera? Yung 3 pillars ng Project 1M, sobrang effective nun. Wala akong makita mas effective pa dun eh, diretso. Wala. Yung 3 pillars ng Project 1M, sinuma ko halos lahat ng mga karunungan ko sa lahat ng nagdaang panahon. Kung gusto mong makalagwa sa buhay, yung 3 pillars ng Project 1M talaga yung nakita kong common denominator ng halos lahat ng klase ng pag-alagwa. Una, tatalinuhan mo. Pangalawa, tatrabahuhin mo. Pangatlo, pag-iipunan mo hanggang makarating ka sa eksaktong buhay na gusto mo. Yung 3 pillars ng Project 1M, sinuma ko halos lahat ng mga konsepto sa mundo. Yan ang nakita kong pinakasimple. Pinasimple ko ng kahustu-hustuhan. Yun ang pinakamabilis na paraan para umalagwa. At mabagal yan, pero sustainable. Walang halong scamming, walang halong panloloko, walang networking, walang bili ka package ko, walang kahit na ano. Straight out, yung tatlo na yun. Yun ang nakita kong common denominator ng halos lahat ng mga umalagwa sa buhay. Una, tatalinuhan mo muna. Pangalawa, tatrabahuhin mo. Pangatlo, pag-iipunan mo hanggang marating mo eksakto yung buhay na gusto mo. Kasi, tingnan mo isipin mo, pag hindi mo marating yung buhay na gusto mo, may mali dyan sa tatlo mo. Hanapin mo lang, isa dyan mali, baka dalawa, baka lahat yan mali. Tingnan mo, hanapin mo lang. Alam ba, tingnan mo, sobrang sipag mo, construction worker ka. Sobrang sipag mo. Pero, walang natitirang pera sa'yo. Tignan mo, baka mamaya kasi sobrang liit ng sweldo mo. Ay, ibig sabihin yan, hindi mo tinatalinuhan. Wala ka skill. Wala. Meron ka, tagahalo ka lang semento. Masama ba yon? Obviously, hindi. Kumikita ka ng marangal na pera gamit yung lakas mo, hindi masama. Pero hindi rin makakapagpaalagwa sa'yo kung magkano man yung binabayad lang sa'yo, nagabarya-barya lang. Pagod na pagod ka pa. Tapos pag masakit ang katawan mo, mapapa-absent ka pa. Bakit? Hindi mo tinatalinuhan eh. Pwede ka naman magpaturo sa mga ibang may skill na eh. Pwede ka magpaturo ng skill eh. Diba? So, tatalinuhan mo muna. Paano tatalinuhan? Aral ka ng skill. Kung ano man yung bagay na ginagawa mo, may yumaman na dyan. Kahit ano pa yung bagay na ginagawa mo, may yumaman na dyan. So, lalaliman mo lang. Aral ka skill. Dadamihan mo yung skill mo na may kinalaman dun sa eksaktong bagay na ginagawa mo. Para lumaki bayad sa'yo. Kasi in case lang hindi nyo alam, mahal ang bayad sa mga tao na yung ginagawa nila hindi kayang gawin ng iba. Pag yung ginagawa mo, kayang gawin din ng kahit na sino na lang, ibig sabihin yan, barya ang bayad sa'yo. Barya. Simple. Hindi ganun kakomplikado. So, ang sipag-sipag mo, pero barya ang bayad sa'yo, ay ibig sabihin nun, hindi mo tinatalinuhan. Yung bagay na ginagawa mo, kaya rin gawin ng iba. Hindi mo tinatalinuhan. Ngayon, tinalinuhan mo ng gusto, ginalingan mo ng gusto, tinatrabaho mo ng gusto, pero lagi ka na lang walang pera kahit ang laki naman ng pumapasok na pera sa'yo. Ibig sabihin yan, hindi ka nag-iipon. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun, hindi ka nag-iipon. Ibig sabihin nun, yung pera mo, napupunta sa kapritsyo o sa kung saan-saan pang kung saan-saan. Ang laki ng pumapasok na pera sa'yo, ginalingan mo sa skill mo, OFW ka pa, o seaman ka, ang dami-dami mong pera, pero walang natitira sa'yo, ibig sabihin yan, hindi ka nag-iipon kung saan lang napupunta pera mo. Tapos, nakakaipon ka naman, nakakaipon ka. Tapos ginalingan mo naman ng husto. Ginagalingan mo ng husto, nakakaipon ka. Pero ang bagal ng pag-iipon ng pera mo, ang bagal-bagal. Kahit malaki naman yung pera na pumapasok, ang bagal. Bakit mabagal? Kasi pala, hindi ka pala tumatrabaho ng maayos. Tinatamaran mo eh. Kaya tinan mo, ang bagal mo tuloy makaipon. Malaki yung kinikita mo. Nakakaipon ka, pero ang bagal ng ipon mo, kahit sobrang laki ng kinikita mo, kasi tinatamaran mo. Damihan mo kasi yung oras mo sa pagtatrabaho kung kailangan mo talagang magdami ng pera. So hanapin mo rin sa tatlo, bakit hindi umalagwa buhay mo? Hanapin mo dun sa tatlo, makikita mo kung alin dyan sa tatlo yung may diferensya. Yun ang pinakamabilis na paraan para umalagwa sa mabagal na paraang marangal. Kasi yung pabilisan, diretso, yung iba dyan illegal eh. Diretsahan lang, iba dyan illegal, kaya sobrang bilis umalagwa.
Biro mo, ilang taon lang parang 6 na taon, 7 taon lang sa DPWH. Putang ina mo, may Rolls Royce ka na kaagad. Hayop ka. Tang ina mo. Di ba? Tapos ang dami mong sports car, ang dami mong mansyon. Samantalang yung mga ibang contractor din naman sila, pero yung 6 na taon nila, putang ina, hindi man lang sapat para makabili sariling bahay. Putang ina. Tapos ikaw may Rolls Royce ka, magkano presyo niya? 70 million. Ulupong. Kung dadaanin sa proseso, maliban na lang kung tinropa mo yung customs. Mas mura yan, syempre. Follow up, go. Ilong muna sir, maraming salamat po. Okay, sige. 9:15, we will have Coach Russ. We are graced by Coach Russ's time and effort para pumasok sa live ko. 9:15, Coach Russ tayo. Kuha mo na ako ng isang piraso lang. Mark Japan, go. Mabilisan lang, brother. 3 minutes. Sir, magandang gabi po. Good evening. Ask ko lang, sir, gusto ko kasi mag-start ng ng maliit na parang restaurant po. Okay. Ano po yung mabibigyan yung tips po sa akin? Una muna, talinuhan mo. Pangalawa, trabahuhin mo. Pangatlo, pag-ipunan mo. Yung pinakamalupit, gusto mo magtayo ng maliit na restaurant, liitan mo muna. Huwag muna restaurant. Tinda mo muna sa tabing kalsada o tinda mo muna sa online. Siyempre, kailangan mo munang tikman ng merkado kung pumipitik pa sa'yo merkado. Kasi minsan, sobrang tindi na sobrang lupit ng idea mo. Tapos, tangina mo, hindi ka pala masarap magluto. Diba? Tangina pa, paano kayo mabibenta yung idea mo? Diba? O, ang sarap-sarap nga, hindi ka naman marunong ng marketing. O, ang sarap-sarap nga, okay naman ang marketing mo. Pero hindi mo nasasalo merkado. Ibig sabihin, may diferensya sa sales mo. Doon muna, aralin mo muna. Tinda mo muna sa kalsada o tinda mo sa online. Bahala ka na. Pwedeng parehas yan, pwedeng sabay yan. Pero barya-barya lang muna sa umaga para lang matikman mo muna kasi pwede ka naman bumomba dyan pag nakita mo pumipitik na sa'yo merkado eh. Kuha mo, follow up, go. Aba. So regarding po sa mga sir, hindi ba kailangan dapat hindi naman in grande, parang garbo ka agad yung gagawin mo? Hindi, brother. Pag sinimulan mo ng magarbo agad, nang hindi mo alam ang ginagawa mo, yan ang pinakamabilis na paraan para bumalik ka na naman sa abroad kasi naubos mo lahat ng pera mo dahil di mo alam ang ginagawa mo. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, magtanong ka muna, yung 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo muna, magre-research ka muna, tanong-tanong ka muna sa kung kani-kanino, research ka muna sa internet. We now have the power of the internet in our fingertips. And this is an outstandingly high level of power dahil walang ganitong access yung lahat ng mga nagdaang generation. Biro mo, for thousands of years na nabubuhay ang sangkatauhan, ngayon lang tayo lumitaw sa isang panahon na sobrang tindi ng dami ng karunungan. Isang swipe mo lang. Tapos hindi pa minamaximize ng mga tao yan. Ang mga tao ngayon, lintik ang putang inang bobo. Bobo, putang ina. Isipin mo yung konsepto na sa lahat ng mga nagdaang panahon, ang mga tao para lang tumalino ka, magmamakaawa ka sa kung sino mang marunong para turuan ka niya, o magbabayad ka ng hindi birong halaga para lang turuan ka ng kung sino man na babiyahe ka pa ng napakalayo. Pero because of the power of the internet, everything is just one click away. One swipe away, one type away. Lahat ng gusto mo, lalo na ChatGPT, birahan nyo, bombahan nyo ChatGPT. Sinasabi ko sa inyo, diretso, ito yung panahon na sobrang dami ng tao na dapat sobrang yaman. Pero dahil sa sobrang bobo ng mga putang ina, may internet ka na eh. May internet ka na. Tapos yung iba sa kanila, nagpapakatsaga pa rin sa tanginang putang inang napakahirap na buhay na hirap. Ngayon, gusto nyong umalagwa buhay ninyo? Ladies and gentlemen, let us all welcome Coach Russ Huson. Ina-add ko na si Coach Russ. Nag-send na ako ng invitation, Coach Russ. Confirm mo na lang. Confirming na lang ito. Sandali ako Itanong ko lang po, anything ba pwede itanong sa kanya? Random o mag-specific? Tignan natin kung mabibigyan niya tayo ng oras para makapagtanong tayo. Tignan lang natin kung mabibigyan niya ng oras para makapagtanong. Thank you, boss.
Napakaswerte ninyo. Hindi nyo alam kung gaano kayo kaswerte ngayon. Tangina, Coach Rasuson. Hindi nyo alam kung gaano kalaking opportunity na nandito ngayon sa live natin si Coach Rasuson. Isa sa mga pinakamagagaling na coach sa Pilipinas. At alam ninyo, diretso, alam ninyo kapag ka nagrekomenda ako, hindi ako nasisira sa mga nire-recommenda ko. Alam niyo yan. Hindi ako mahilig sa mga scammer, sa mga siraulo. Pero straight out, sobrang swerte natin na nabigyan tayo ni Coach Rasuson ng oras. Sobrang swerte natin. Hindi nyo alam kung magkano ang bayad kay Coach Rasuson. And he is choosing those people that he will mentor. Pag hindi niya gustong i-mentor ang kahit na sino, tinatanggihan niya. Straight out. Ganun ka-importante ang oras ni Coach Rasuson. Kahit magkano pa ibayad mo sa kanya, pag hindi kanya gusto, hindi niya tatanggapin ang pera mo. Coach, nag-ano na ako, nagre-request na ako para maka-join ka. Check mo na lang. Pindot-pindot ka sa paligid kasi hindi ko kabisado. Bale, ano na ngayon, supposed to be adding ka na. Ko-confirm mo na lang para makakit ka sa live, Coach. Brother, anong Facebook page niya? Transformational Coach Ras Huson. Para malaman namin. Transformational Coach Ras. Okay. Coach, pakisuyo na lang. Tignan mo na lang kung paano ito. Bale, i-accept mo yung invitation ko yata, Coach. Nag-comment na siya, I'm ready. Dito rin si Rutger. Oh. Good evening, Rutger. Paano kaya to? Paparami na yung mga- Nag-send ako ng invitation, Coach. Pa-check na lang sa paligid. Nag-send po ako ng invitation para makaakit kayo sa live. Pa-check na lang sa paligid. Pindot-pindot kayo dyan. Hindi ko kabisado kung paano to eh. Basta nag-send ako ng invitation. Kung wala, pwede kayo lumabas sa live, tapos tanggalin ng Facebook, tapos pasok kayo uli sa live. Kasi minsan may technical difficulty, may technical glitch ang live ng Facebook eh. Cancel ko muna to. Ulitin ko yung invitation ko, Coach Ras. Ask you to join. Ito. Ask to join. Yan na. Adding na. Iko-confirm nyo na lang, Coach Ras. Iko-confirm na lang ko. Wala eh. Coach, try nyo pong lumabas muna. Labas kayo sa live, tapos exit nyo yung Facebook, tapos pasok kayo ulit. Kasi minsan, nag-glitch yung Facebook eh. Minsan, nag-glitch yung Facebook. Medyo technical difficulty. Usual na kasi ito sa Facebook, kaya mas prefer ko na lang na Zoom na lang. Mas maigi na sa akin na Zoom na lang. Brother, nakalive ako. Yan. Waiting na lang ng kapiraso. Nag-send ulit ako ng invitation. Dati, part-time ko lang. Ngayon, wala ka rin. Hindi kasi Ayan, nakabalik na si Coach. Good now. Coach, pa-request ako na, umakyat ka sa live. Tapos, tignan natin kung gagana. Ayan, ito, approve. Dumating na sa akin yung request. Pero pagka-confirm ko, ang sabi, na-send na daw sa inyo yung invitation. Kailangan nyo pong ulit i-confirm, Coach. Tignan nyo na lang kung paano. Parang, pag hindi gumana, after several tries, Coach, sendan ko kayo ng link ng Zoom ko. Para dito na lang kayo sa Zoom pumasok. Mas prefer ko sana sa Facebook Live para ma-follow nila kayo. Wala, adding pa rin Adding pa rin. Try ko ulit. Ako naman magsasend ng invitation. Wait lang. Sabi ni Daniel, I love you, brother. I love you too, brother. Kaya ganun, wala.
Adding na eh. Pero, kailangan pa yata ng confirmation. Unable to add guest. Nawala. Ayan. Ito, merong option para i-approve. Yun lang, unable to add guest. Coach, pa-check sa end mo, meron akong nasend na invitation. Ano kaya to? Wala, unable to add guest eh. Kasi meron akong nasend na invitation na initial. Pagka wala talaga, coach, send ko sa iyo yung link nitong Zoom. National. Rizal. National. Dali lang Pag hindi gumana, coach, send ko sa iyo yung nasend ko na sa iyo ngayon yung link nung Zoom. So pag hindi talaga gumana to, testing uli natin. Pag hindi talaga gumana, pwedeng sa Zoom na diretso. Mas prefer ko sana dito para ma-follow din kayo ng mga tao eh. Kaso, technical difficulty talaga kasi ang Facebook eh. Laging ganito kaya hindi na ako kumukuha ng mga guests sa Facebook. Masakit sa ulo. Eto na, nakapag-send na ako ng request. Kailangan i-confirm siya ng magkabilang panig eh. Tapos ganito ka-technical kasi yung Facebook. Komplikado siya. Mukhang wala talaga, coach. Sa adding pa rin ako eh.